Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin si Jiraiya at kung bakit nga ba naiiba ang kanyang forehead protector. Kasi 'di ba kung mapapansin, magiging iba lamang ang forehead protector ng isang ninja once na ang isang ninja ay naging isang rogue ninja, which is ang kaibahan lamang nito compare sa ibang ninja is merong scratch lamang ito sa mismong symbol ng village. Pero itong si Jiraiya talagang kakaiba siya compare nga sa ibang ninja ng Konoha. Hindi naman natin masasabi na si Jiraiya ay isang rogue ninja kaya siya mayroong kakaibang forehead protector kasi alam naman natin na talagang napaka-loyal niya sa Konoha. Yung tipong iaalay niya ang kanyang sarili, maprotektahan lamang ang Konoha. Isang patunay na dito ay ang ginawa niya noong kinalaban nga niya si Pain, dahil sa labanang ito siya ay namatay. Na kahit sa huling sandali niya ay talagang ang tungkulin pa rin niya ang kanyang sinunod o ang kanyang inisip, at ito nga ay ang protektahan ang Konoha. Ang pagkamatay niyang ito ay nagdala ng matinding lungkot at tinagpi sa buong Konoha, lalong-lalo na kay Naruto Uzumaki na kanyang ang naging estudyante sa mahabang panahon. Kahit na lagi siyang wala sa Konoha ay malaki pa rin ang naging impact ng kanyang pagkamatay. Lagi siyang wala dahil sa siya ay nagsisilbing proteksyon ng Konoha sa labas ng village, kung saan siya rin ay ang kumakalat ng mga impormasyon patungkol nga sa magiging banta sa buong shinobi world o maging sa Konoha. Kung mapapansin ay hindi lamang ang Konoha ang naniniwala o nakadepende sa impormasyon niya, kundi maging ang iba pang ang karatignayon o village. Lalo na noong lumaganap ang organisasyong Akatsuki. Sa kabila ng pagiging matandang mahilig ni Jiraiya, mahilig nga siya sa sexing babae, maaasahan naman siya sa lahat ng mga bagay. Hindi lang yan ang nagawa ni Jiraiya, kundi siya rin ay nakapag-produce ng 2 legendary shinobi na talagang hindi maipagkakaila ang kanilang lakas. At hindi lang yan, ang dalawang ninja na binabanggit kong ito ay kabilang sa pinakamalalakas na ninja sa buong shinobi world, at silang dalawa ay naging Hokage na rin ng Konoha. At ang binabanggit ko ang ito ay ang mag-amang Minato Namikaze at Naruto Uzumaki, kung saan ang dalawang ito ay naging estudyante ni Jiraiya. Diba nga akala pa nga ni Jiraiya ay si Minato ang bata sa propesiya ang nakatakdang magpabago sa buong shinobi world, yun pala ay si Naruto. So ito na nga guys, napatunayan na nga natin na talagang napakagaling at napaka-loyal sa Konoha nitong si Jiraiya. Pero ito, napakalaking katanungan nito kung bakit sa lahat ng shinobi ng Konoha si Jiraiya ang may kakaibang forehead protector. Samantalang 'di ba sinabi ko nga sa inyo, napaka-importante ng forehead protector sa Naruto o kahit ngayon sa Boruto series, dahil 'di ba ito ang nagsisilbing isa sa pagkakakilanlan ng isang ninja sa kung saan nayon ito kabilang o nanggaling. So how come na ang isang Jiraiya ay hindi na nga isinuot ang forehead protector ng Konoha? So sa video ito, alamin natin ang ilang kasagutan patungkol nga dito. So magsasabi nga ako sa inyo ng mga kasagutan, pwede kayong mag-agree dito or hindi, kasi 'di ba meron naman tayong sari-sariling kasagutan or opinion kung bakit nga ganito. Ito na nga ang unang kasagutan. Dahil si Jiraiya ay oil technique user, kung saan mapapansin na ang symbol o yung nakasulat nga sa forehead protector ni Jiraiya ay isang kanji na abura, nang ibig sabihin ay oil, na maaaring nagre-represent sa affinity nito. At kung mapapansin, ang kwintas ni Gamamaru ay may nakasulat din na isang symbol na kaparehong-kapareho nga sa symbol na nasa forehead protector ni Jiraiya. So meaning connected ang dalawang ito. At ito pa nga yung technique na binabanggit ko nga na ginagamit ni Jiraiya. Ito nga ay ang Toad Oil Bullet Gamayudan at yung Sage Art Gomon at marami pang iba. At kung matatandaan, si Jiraiya ay nagpunta nga sa Mount Myobuko or nagpupunta nga siya sa Mount Myobuko. At ang Mount Myobuko na ito ay mayroong special fountain kung saan dito ay mayroong dumadaloy na special type of oil. At ang oil na ito ay ang siyang tumutulong sa isang tao or isang ninja upang nga makasense nga ng natural energy ng mas madali. At ang oil na ito ay makikita lamang sa atmosphere nga ng Mount Myobuko.
Sinasabi rin na nakabase nga ang buong Toad and Oil affiliation sa Gamma no Abura o ang Toad's Oil. Ito ay isang ointment na traditionally ginagamit upang nga makapagpagaling o i-treat ang mga sugat, paso at iba pang skin conditions. Kung saan ito ay galing sa roasted toad na tinatawag na gamma. So yan nga guys ang unang kasagutan. So ang susunod nga na kasagutan ay masasabi kong connected pa rin dito sa unang kasagutan. Iisa-isahin lang natin. Ang susunod nga ay dahil daw sa si Jiraiya ay isang traveler. Alam naman natin na si Jiraiya ay hindi mapatahan sa Konoha. I mean hindi siya nagtitigil sa Konoha. Minsan umaalis din siya agad. At bago pa man nga niya makasama si Naruto sa paglalakbay dahil nga diba tinuruan niya, originally ay mag-isa lamang nga niyang naglalakbay. So meaning napakadelikado nito kung malaman nga ng kalaban na si Jiraiya or makilala si Jiraiya bilang ninja na galing sa Konoha. Maaring dahil dito ay mas malagay ang buhay niya sa panganib. Dahil sa makikilala siya na taga Konoha na mag-isa ngang naglalakbay. Dagdag pa rito, diba traveler siya, meaning wala siyang permanent place. So dahil sa hindi kilala ang forehead protector niya, I mean hindi alam ng ibang village na galing siya sa Konoha. So meaning makakapagpahinga siya sa kahit saang lugar man niya gustuhin nang hindi alam ng ibang tao na siya pala ay galing sa Konoha. Kasi 'di ba, bukod nga sa si Jiraiya ay isang traveler, parang siya rin kasi ay isang espiya ng Konoha sa iba't ibang lugar o nayon kung saan nga 'di ba, yung mga nangyayari sa labas ng Konoha ay alam niya, katulad na lamang ng sinabi ko kanina na siya ay nagpro-provide ng information, not only just an information dahil ang impormasyon na ito na kinakalap ni Jiraiya ay talagang napaka-importante. Maaring ito ay isang sikreto ng village, organisasyon or ng isang tao, kaya naman para hindi siya pagsuspetsyan ng ibang village kasi 'di ba magtatanong yan kung ano ang ginagawa niya doon. So para maiwasan ito ay nagsuot nga siya ng ibang forehead protector kung saan ito ay ibinase nga niya sa kanyang affinity which is ang oil. Dagdag pa dyan, 'di ba nga traveler siya, meaning kung saang lugar siya napupunta, 'di ba? Tapos 'di ba may pagkaloko din itong si Jiraiya. Alam niyo naman siguro yung ibig kong sabihin. Oo, yung pamboboso niya, yung pagiging mahilig niya sa mga sexing babae. Syempre 'di ba? Pag nakilala nga nila na ang forehead protector niya ay Konoha, syempre madadawit ang pangalan ng Konoha sa gagawin ni Jiraiya. Parang naging advantage na rin ito kay Jiraiya kasi 'di ba, di naman alam na taga Konoha siya, kaya naman magagawa niya ang lahat ng gusto niya. So yan nga ang kasagutan guys sa tanong na yan. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Ano kaya ang dahilan kung bakit nga iba ang forehead protector nitong si Jiraiya? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!